Kasi naging kaibigan ko siya eh. Sa kasang plunder. Talaga po kaya, hindi pa sumasagot. It's the next. Hello? Magandang gabi po, bayan. Ito ngayon, panalo ang DDS na si Arnel Ignacio. DDS nga ba siya? Akalam ko DDS eh. Kasi ang naglagay sa kanya sa pwesto ay si Duterte. Pero, siyempre sombrero ko. Masyado akong nakatalikod sa kwan. Sa araw. Sa ilaw. So, magandang gabi, really assist you. So, panalo po si Arnel Ignacio sa kasong imbento laban sa kanya. At ang nag-imbento nito ay sila ni Lisa Araneta Marcos kasi gusto na tanggalin si Arnel Ignacio. Sumisikat nun si Arnel Ignacio sa mga OFW. Kalain mo na si Arnel Ignacio lang nakapag-isip na magkaroon ng halfway house sa mga OFW kahit saang probinsya galing. At pagdating sa Pasay, ay matulugan sila habang nag-aantay sila ng biyahe nila papuntang abroad. At ganoon din, kung galing sila abroad, hindi na nila kailangan mag-hotel pa, nagagastos pa. Doon na lang sila sa halfway house ng OWA. So, yan po ang achievement ni Arnel Ignacio nung siya ay nagiging OWA administrator. Kaya lang kasi si Duterte ang naglagay sa kanya, ginawa talaga nila ng paraan na tanggalin siya. So ginawa ang isyong ito, yung pagbili niya ng isang building dyan na may mga condominium na may mga rooms na plano sana matulugan ng mga OFW ay ginawa po na issue laban sa kanya. So ang issue na yan ay sinasabi nila na ano ba ito? Aking dala nga. Okay. Ginawa nila na nagkamal daw ng salapi si Arnel. Ganito po yung simple lang akusasyon. Ang akusasyon po nila ay nagbayad si Arnel Ignacio ng teka muna, aking microphone hindi ko maayos. Kamayin ko na lang kaya to. Oh, hindi mag-lock eh. Dali lang ha. Ayaw mag-lock. Mag-play tayo muna ng music ko. Habang inantay ko, inaayos ko lang stand ng microphone ko. Iba ka bang stand doon? Sir, music muna tayo, music. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto kasing
nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mandarang walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, sa taong bayan nakatayo hanggang dulo ang Okay. So, congratulations kay Arnel Ignacio. Ang kaso na lang natira ngayon, maliit na lang. Paano kasi, pag-imbentong kaso, kung hindi lang mapakialaman, ay talagang hindi mananalo yung imbentong kaso. Ganun po yung katotohanan dyan. Salamat naman at hindi na nabantayan ito. Kaya dinismiss ng ombudsman, ang rason po ng ombudsman, itong transaction po ay ganito yon. Bumili daw si Arnel ng kondo, 1.4 billion. So, ang 1.4 billion naka-ebidensya sa cheque na binayad mismo sa may-ari. Ang akusasyon sa kanya ni Hans Kakdak na siyang DMW, Department of Migrant Workers, na secretary, ay parang kumita daw si Arnel doon. Kaya plunder ang kinaso. So, ibig sabihin, kapag transaction si Arnel, at ang isa pa daw mali ni Arnel ay binayad niya yung pera doon sa binili na condominium, pero wala pang approval. Ibig sabihin, hindi pa napirmahan ang deed of absolute sale. So, yan nga pag-usapan natin. Tanungin ko yung pamangkin ko rito. Sabi, ikaw mamaya, tatanungin kita. Pero puntos ito naman ng batas. Hindi ito puntos na alam ng lahat ng mamamayan. So, meron bang graft and corruption na nauna ang bayad kaysa pagpipirma ng deed of absolute sale? Ladies and gentlemen, wala ring batas na nagsasabi na mauna dapat ang pera pagbayad at ang pagpirma ng kontrata. Sa mga pribadong tao po ay nangyayari po 'yan. Hindi lang sa gobyerno, sa gobyerno mangyayari din 'yan. Ang importante po ay na-deliver po ang binili. So what is important is binigay naman sa UWA yung binili na lupa at kondominium. 1.4 million ang halaga. Binayad ni Arnel sa 2 cheque. So ngayon, ikaw gusto mabiging accounting di ba? Bago ilabas ang cheque ng gobyerno po, ay dadaan yan sa internal audit.
Dadaan yan sa approval ng mga internal officers na bago papayagan na pagpirma ng cheque ay kailangan chichikin ng internal auditor din. At saka siyempre yung cashier, hindi yan pipirma kung walang utos ng boss niya. So ibig sabihin, sino ang boss niya? Ang cashier po ay ibang departamento sa UWA. Ang pinaka-boss sa UWA noon ng time na yun ay si Arnel. Pero sino ang direct boss nung nagbigay ng cheque? Ang ibig mong sabihin, yung nagbigay ng cheque ay inutusan ni Arnel at pinayagan lang, ganon? So, iyan pong issue dyan. Pero ang decision po ng ombudsman ay walang plunder. Ang rason ng ombudsman ay una, para magiging plunder, at saka anak kong isa si Al, para maging plunder, kailangan po ginamit ang krimen, hindi lang iisang krimen, kundi minimum of 2 krimen in a series. At gamit ang krimen na yon ay kumita siya. So ang tanong, kumita ba si Arnel Ignacio nung binenta ang condominium ng kanyang ibinayad ng advance bago ang deed of absolute sale? At dapat ba maging plunder siya? Your Honors, sabi ko sa mga judge ko, kung dinipensakuhan ko po si Arnel Ignacio noong last year, May 24 at May 25, 2025 na vlog ko. Katatapos ng eleksyon. So talagang tatanggalin na nila si Arnel kasi hindi na nakakatulong sa kanila. Ano kasi si Arnel mahal ng OFW, punta rito kung saan bansa at inasikaso mga OFW. Ito si Hans Kakdak, panay iyak lang ito. Hindi naman pumupunta sa ibang bansa. Hindi siya amiable. Yung mukha pa lang ay kakatakot na. Pero si Arnel Ignacio, kahit malayo pa, ay siyempre bakla siya. Mami Arnel, kumusta ka na? Laging inasikaso niya ng OFW. Kaya nagpagawa siya ng special lunch doon sa airport natin para pag dumating ang lahat ng OFW, doon sila magkape ng libre, kakain ng libre sa airport bago umuwi o bago aalis papuntang abroad. So, ang akusasyon laban sa kanya basically ay ganito. Mali yung ginawa mo na magbibigay ka ng bayad na hindi pa napirmahan ang deed of absolute sale na pagbenta sa UWA ng may-ari. Kung ako naman tanungin mo, hindi po mali yan. What is important is na i-deliver. Ibang usapin kung hindi natuloy ang bentahan at binayaran mo na. Pero nung nagkabayaran nun, siyempre may fixed amount na 1.4 billion. Tandaan mo yun, Al. Hinahin ko sa anak ko. Pati si Ann. So kung may fixed amount na 1.4 billion, anong ibig sabihin nun? Law of Evidence Committee natin. Ibig sabihin, bakit 1.4 billion ang dalawang cheque na pinrepair ni Arnel pambay dun sa may-ari ng kondo na binili? Ibig sabihin po, tapos na ang usapan na verbal na ganun ang amount at nagkabilihan na. Hindi nga lang na isasulat sa papel. Ganaon din yan, bilihan na rin yun, at binayad yung cheque. So ngayon, ang argumento naman ni Arnel dyan, hindi naman yan ilalabas ang cheque kung hindi dadan sa approval ng OWA board. So ang akusasyon sa kanya ngayon ay nagbenta-benta na hindi nagpaalam sa OWA board. So dahil hindi nagpaalam, ang the only case na sinampa lamang ng ombudsman ay usurpation of authority. Dahil sinaklaw mo na ang kapangyarihan ng board na ikaw na nag-board, ikaw na nag-aprobahan ng bentahan. Pero at least, napatunayan ng ombudsman na wala silang nakitang korupsyon. Walang kickback na nangyari. So ngayon, ang nangyari kay Kakdak ay galit na galit. Tingnan natin, pakinggan natin. Nag-press con. Nag-file na naman, papile na siya ng motion for reconsideration. Abogado man kaya ito, bakit ganito ito?
Pakinggan natin siya, ha? Ito, pakinggan natin si Hans Kakdak. Enter the live stream of Toto Tirador. Ito po, si Hans Kakdak. Of course, just come from Canada where I was Sikat na ako. Ako sa kami. okay. So we could start. Well, thank you for being here first and foremost. So I'll start on a positive note before the main ulat, the main item that we really want to take up for today's news briefing. But on a positive note, on a good note, I had of course just come from Canada where I was part of the presidential delegation in the official visit of the president in Vancouver, where Prime Minister Carney received the president and they had bilateral meetings and discussions. I think it's no secret anymore that in the course of the bilateral discussions of the two leaders, nandun kasama ako doon sa bilateral discussion, along with fellow members of the cabinet, of course SFA Tess Lazaro was there, we clearly both leaders affirmed the value to the economy as well as the values. Working values and community values of our Filipino workers in all over Canada. Their contributions to the Canadian and Bagal namang salitaan to. Ba't wala? subject, of course, to rules and regulations, immigration rules and regulations. Draft in coordination once again. Tingnan ko. May dalawang Colonel. Nanalo po tayo sa Public Service Facility of the Year, which is the OFW. Sa awarding kahapon is maganda sa inyong lahat. I just wish to share with you on July 14, we will be soft launching of the Migrant Workers Office in Phnom Penh, Cambodia. Okay. I'll ask also Yusek Feli Bai to give an Ano ba itong mga microphone nila? Because aside from Okay, anong nilalaman, anong findings ng ombudsman? Ito. I'll discuss this in two parts. By graph investigation and Okay. Sige. So the third item on our agenda, and certainly not the least, is a resolution of the ombudsman on the 1.4 billion land acquisition deal of OWA. Okay? So, last June 19, we received a resolution from the Office of the Ombudsman signed by Graph Investigation and Prosecution Officer 1, Arlene D. Macaluod, reviewed and recommending approval, Assistant Ombudsman Moreno F. Generoso, and approved by the Ombudsman himself, Jesus Crispin C. Remulla, Ombudsman Boying Remulla. It was dated June 19, 2026. And we received the document on July 7th. So last, ano ba ngayon? 10. So 3 days ago. Okay? Okay, anong nilalaman? Anong findings ng ombudsman? I'll discuss this in two parts. No? Una, yung aspeto nung hindi pag-secure ng board approval ng dating administrator ng OWA sa transaction ng land acquisition. And the finding of the ombudsman is to charge the former administrator
with usurpation of official functions under Article 177 of the Revised Penal Code, which means usurpation, which means that the former administrator affixed his official signature to the contract to sell, deed of absolute sale, and its addendum for land acquisition and subsequent approval of public fund disbursements under the pretense of possessing board authority, OWA Board of Trustees authority, when in truth and in fact he knew well he had no such authority. Okay? The finding of the Ombudsman goes on to say that the substantive purpose of institutional oversight and transparency was bypassed. Any perceived omission regarding Section 22, this is the mandate in the OWA Charter to go through the board. Section 22G, I think, paragraph G, is not a mere technicality but a deliberate execution of functions completely outside the respondent Ignacio's lawful mandate, effectively constituting a pretense of official function that falls squarely under the second mode of Article 177 of the RPC. Now, the provision of Article 177, of course, it is a criminal law. It will be an indictment. The penalty is 6 months up to 6 years imprisonment. So a minimum of 6 months, a maximum of 6 years, but of course that will depend on the court. Okay, so that's the first finding of the Ombudsman. The second finding, and no less important, is the matter on corruption. Now, ang finding ng Ombudsman dito, a complaint for violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds, and plunder were dismissed. Okay, dismiss. Okay? Ang malaking But kaso, what we plan to do is to file a motion for reconsideration because, in our view, the resolution did not pass upon details that we submitted to the Honorable Office of the Ombudsman. So we wish for the good office of the Honorable Office of the Ombudsman to review these matters. Now, I will pass upon some of these items. Now, in the resolution of the Ombudsman, nakalagay doon, there are 2 important elements that need to be established, which we will now carefully point out, which we established in our complaint that I signed. But we will reiterate and further establish in our motion for reconsideration. And I will show you, I will illustrate some of these items. sige nga. 2 elements are important to consider when looking at an Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay? One is undue favor or advantage to a party. And we had clearly established this in the complaint, and we will establish this again in the motion for reconsideration on 2 counts. At least 2 counts. One is, hindi dumaan sa board. Okay? Undue haste. Minadali, dumaan sa hindi dinaan sa OWA board, pinaburan yung seller in the process para bumilis yung proseso. Hindi kailangan dumaan sa scrutiny, and the exact term of the Ombudsman is institutional oversight and transparency ng Board of Trustees. So that's giving undue advantage to the seller. Second, which I will illustrate here, andyan na, was there were checks issued to the seller about 12 or almost 2 weeks before the signing of the absolute deed of sale. Inisyuhan na siya ng cheque at may resibo pa nga na natanggap niya yung bayad a day before the signing of the deed of sale. So look at these illustrations. These are 2 checks. 1.4 billion yung cheque. Okay? Total. There were 2 checks issued amounting to 1.4 billion. The date of these checks is August 30, 2024. This is the first check. First check? Will we show both checks or 1 check only? 1 check, kaya nga. We will show 2 checks. Okay, this is the first check. This check, okay, this is the second check. The second check amounted to
ito na yung second check. 680 million. Now, ang total niyan is 1.4 billion. You do the math na lang. Okay? But these were the two checks issued and the date of these checks is August 30, 2024. Now, let's look at the deed of sale. The deed of sale was actually signed. This is the deed of sale. September 12, 2024. So, nearly 2 weeks after or before the deed of sale, issue na ng cheque worth 1.4 billion, rendering or giving undue advantage to the seller. Yo, Okay? Wala pang ang negosyasyon eh. Wala pang ang pinalisisyon ng meron ng. Okay, so that's the first element. Now, we'll show the receipt. The receipt of the seller issued September 11, a day before the signing of the deed of sale. Natanggap na ng seller yung bayad bago pa nagpirmahan ang deed of sale. We wish for the Honorable Office of the Ombudsman to take a second look at this item. Okay? Now, the second element of the crime of corruption is prejudicial to the government or damage to the national government. Okay? Ito naman, sa tingin namin, hindi masyado, in fact, hindi at all binanggit sa resolution ng ombudsman yung 97 million worth ng 52 condominium units. 52 ba, Janine? 51, I'm sorry. 97 million worth of 51 condominium units na kasama dun sa binili. Dun sa 1.4 billion. Okay? When the deed of sale was signed and the payment supposedly received by the seller, nagkaroon bigla ng titulo ito in about a month's time, yung 51 condominium units, condominium titles in the name of the Republic of the Philippines through OWA. So may titulo. Nasa pangalan ng Republika ng Pilipinas yung 51 condominium units. Okay? Pakita muna natin yung litrato. When Admin PY Kaunan assumed office after the former administrator was relieved of his duties, nagpunta sila doon sa site to take a picture of the condominium units or whatever it is na madadatnan nila doon. Etong nadatnan nila. Pakita mo the first one. Where's the first one? Ayan. Meron pang ang backhoe. Okay? May backhoe pang nadatnan. And ano pa yung isa? Ayan. Yan ang nadatnan. Walang condominium units na nadatnan. Ang valuation ng condominium units na yon that were added to the purchase price was 97 million pesos. Pakita natin yung computation. Now, ayan, sige. Yan. So makikita nyo na yung purchase price nasa 97 million, okay? And then yung purchase price, yung purchase price na ito ay sinama doon sa 1.4 billion na binayaran. Okay? Pakita natin yung valuation ng land bank. Pakita natin yung valuation. Yan. Iba yan? Ayan. Ang total valuation ng land bank is 1.2 billion pesos, 967,000. Okay? The land bank excluded the valuation on the lot. On the lot. Okay? On the lot of the condominium. Yung buong lot, excluded yung kung saan man nakatayo doon yung 51 condominium units. Okay? The lot was around 6,000 square meters in all. No? Okay, so yung excluded portion nung tinatayuan ng condominium unit, hindi kasali, kaya 1.2 billion. Okay? 1.2 billion. Ngayon, nasan yung slide which says sinama yung condominium sa purchase price. Ayan. So,
with the 1.2 billion valuation of land bank, sinama yung purchase price ng sinama yung sa purchase price ng 1.4 billion ang estimated value ng kasama doon yung appraised value ng condominium unit of 97 million pesos. Okay? Tapos meron pa mga added cost na Teka. Ang nag-assess ay land bank. Nag-assess ang land bank na may condominium unit at 97 million ang assessment ng land bank. Ngayon, ang sinasabi dito ni Kakdak ay wala daw condominium unit. So, sino ang nagsasabi ng totoo? Si Kakdak o yung Land Bank of the Philippines? Eh, malabo itong kwento ah. dinagdag yung replacement cost, dinagdag to make it around 1.4 billion pesos. Bakit may replacement cost? Ano ibig sabihin? Giniba bang kondo? Tapos palitan? So the point here is the government paid for condominium units that no longer exist. That's the damage. That's the prejudicial part to the government. So the two Ang problema ko dito, Mr. Kakdak, how did it happen na yung land bank ay meron silang assessment na binigay. Nanggaling sa land bank yun. And according naman to you, walang condominium. At according to you, may titulo na condominium. Hindi po pwede magbigay ng titulo ang Register of Deeds kung walang condominium. Kasi ang tawag sa titulo niyan, CCT, Condominium Certificate of Title. Hindi po pwede. Dapat kinasuhan mo rin ang Register of Deeds sa pag-issue ng titulo na wala palang kondo. Ang klase ito. Nakakahiya, kakaloka ka. elements undue advantage Ibig sabihin, yan din siguro ang binasihan ng ombudsman bakit dinismiss ang kaso nyo na plunder. to the seller by bypassing the board of trustees of OWA and by paying them before the absolute deed of sale was signed, and number two, damage Ulitin ko lang, Attorney Kakdak, hindi po defect na material ang pagbebenta na kung saan nauna ang bayad kasi yung pagpipirma ng certificate o deed of absolute sale. Basta meron ng bilihan, nagkausapan na, dapat na alam pa nga kung magkano ang presyo, ibig sabihin, ay done deal na, ang kulang na lang perma. At hindi naman ibig sabihin, kung walang perma ay walang kontrata. Gets mo? Abogado ka eh, alam mo yan. So ngayon, kung nagkapirmahan, ito only a matter of tinatawag natin formality na may gagamit na pagpalipat ng titulo. At nailipat nga mga titulo sa condominium unit at sa lupa. literal damage kasi giniba. Kita nyo, may backhoe pa eh. Yun pala, meron pala giniba lang eh. Sino ba nagpagiba? Katubok. Bubo kasi si Kakdak eh. Pasensya ka na, napasigaw ako. Inamin niya pala. And prejudicial to the government because the government, national government, paid for Opinion mo lang yan. Hindi magmamatter ang opinion mo. Tapos it turns out na meron palang condominium unit kasi nga meron titulo eh. Giniba, ang tanong sino naggumiba. Ibang usapin naman yun, ang pag-iba. Ibang kaso yun. Damage to property. condominium units that were not there. Okay. So we're hoping that Ganito lang yan, tatapusin ko na to. Napakabubo mo talaga na abogado. Graduate ka pa naman ng Ateneo. Kaya nakikita ko mga Ateneo para kagaya ng sa UP, maraming mga bubo. Dapat inamin mo na pala may condominium na binayaran. Kung giniba man yun, ibang usapin yun. Malamang binili ni Arnel Ignacio patayuan ng mas malaking condominium kaya gigibain ang present na condominium.
para patayuan na mas malami at maraming mga OFW makatira. Oh, ano? Ha? Naknuweting. Mag-resign ka na dyan. Hindi mo pala alam ginagawa mo. Nako. O Arnel Ignacio, congratulations for winning this big case. Hanggang dyan na muna tayo at batiin ko na lang yung mga nakikinig. Si BBS Las Vegas, mayroon dati kasi yan, talagang giniba. Sino ba gumiba? O sa tingin na, di natin alam ano bang plano noon. Patayuan na mas malaking kondominium? Mayroon ng approval na yan. Imposible naman gagawin ni Arnel yan. Ginawa nyo lang talaga ng issue si Arnel para palitan ninyo. Sino naman itong Ronnie Mutia Raterta? Ang pangit yung apelyido mo. Tapos ano ba yung live mo, attorney? Nagtatanong ka, bakit? Ano ba problema sa live ko? Meron na nga po. Pasensya na po. Nagpagalit ako sa iyo. Hindi ka pala nag-aasar sa akin. Sabi ni Nis Patino, just like you, Sir Toto, nakabawi ka din, Sir, dahil sa totoo ka nakapanig. Tapos nakatagal kanina, inayos ko lang. Anusan pala, sabi ko, sorry lang, Ronnie Mocha Ratarte. Okay, hanggang dyan na lang tayo. Si Grace Line, magandang gabi. Sino pa? Si Nis Patino. Praise God, finally, you cannot put a good man down. Mabuhay si Arnel. Si Muslimin Gayak. Alaikum assalam, Dr. Katuto. Watching from Cotabato City. Ako, kumakampi ako sa UBGP, ha. Ang mga kaibigan ko, mga Maguindanao, Maranao, please lang, tulungan nyo ako sa UBGP. UBGP tayo. Romulo de Vinagracia, hi Toto Tirador, watching your program dito sa Bacolod. Wow, maayong gabi sa Bacolod. Ito pa, si Rolando Huxon, Sir Toto, iglesia ka pala? Naging DDS ka na? Hindi po ako iglesia, katoliko po ako. Pero DDS po ako. Gano'n na kasimple. Kasi ang DDS po ang tamang landas. Hindi yung mga pinaniwalaan ng iba na bakit hindi sila mag-DDS pero kinakampihan lang magnanakaw na si BBM. Walang kwenta. Kaya umalis na kayo dyan. So, pumalig na po kayo sa DDS. At wala pong ebidensya na si Sara Duterte ay nagnakaw. Napatunayan naman natin yung akusasyon nila sa impeachment ay nabasag na. Hindi pala, may rason naman pala para magsalita si Sara. At naipakita yung naunang bahagi ng video. So, sa totoo lang si Sara Duterte lamang ang makapagpakulong kasama si Bongbong Marcos sa lahat na nagnanakaw sa flood control. Kaya mamaya mag-vlog ako tungkol sa flood control. Teodorico Valley, good evening po. Atats Idol, good evening, sabi niya. Si Silito Pornias, maupay nga gabi sa mga waray-waray. The best ang content mo, very educational, salamat. So, Dato Gamblang, salam sir, watching from Barm Region. Tapos Babylin, Dato Gamblang. Okay, ito lang po, ulitin ko lang para maintindihan nyo kung bakit na-dismiss ang kasong plunder laban kay Arnel Pineda. Arnel Ignacio po. Ganito po yun. Ganito po yun. Una, nagbumili ang UWA sa pamamagitan ni Arnel ng isang condominium na may nakatayo sa 6,000 square meters na lupa. Pagkatapos, siyempre, hindi naman magkatuluyan ang bilihan kung sa totoo lang kung hindi dadaan yan sa UWA board. Pero ang aligasyon nila ni Kakdak ay hindi dumaan sa UWA board. Walang blessing ang UWA board. Okay, be that as it may, magiging issue lang yan sa kasong usurpation of authority. At kukunti lang ang kulong dyan. Next ay nagbayad daw si Arnel Ignacio ng 1.4 billion sa pamamagitan ng 2 cheque. Noong August siya nagbabayad. Pagkatapos, nung August, may September 11 pa siya sinasabi, September 12,
pinirmahan ang deed of absolute sale. Pero September 11 ay ibinigay na sa UWA ang titulo ng lahat ng condominium unit na 97 million daw condominium units. So ibinigay. Ibig sabihin po, hindi nalugi, walang ebidensya na nagnakaw si Arnel, na walang ebidensya na kumikpak si Arnel. Dahil walang ebidensya na kumikpak siya, ay binasura ng ombudsman ang kasong plunder. Pangalawang dahilan ay iisang transaksyon lang yan, kakdak. Ang sabi ng batas, para maging plunder, kahit kailangan maraming transaksyon, iisang transaksyon lang yan eh. Asan ba? Akala ko graduate ka ng Ateneo College of Law. Sinisira mo yung Ateneo College of Law sa ginagawa mo yan. Tapos, nag-akusa ka, bumibili ang gobyerno, nagbabayad ang gobyerno sa pamamagitan ng UWA ng condominium unit na wala namang kondo. Sabi ko kanina, imposible naman magkaroon na, sabi mo walang kondo, na magbibigay naman ng Register of Deeds ng certificate of title sa kondo. Yun pala, ikaw rin nagsabi, inamin mo na yung mga condominium building ay giniba. So ano ibig sabihin pag giniba? May balak ang UWA na magpatayo ng mas malaki na kondo o kaya bagong kondo para mas ma-accommodate ang mas maraming OFW na dumarating ba araw-araw mula sa abroad. Iba-ibang lugar, iba-ibang panig sa mundo. At mga OFW na walang pera, papunta ng Maynila, galing probinsya, at titira sila doon at least libre bago sila lilipad papunta sa ibang bansa. Ganun po yun. So with that, congratulations kay Arnel Ignacio. At paki-like na lang, paki-subscribe at para naman magkaroon tayo ng tinatawag na magandang algorithm. O mababalik ako, mag-vlog naman tayo tungkol sa politika, patungkol naman sa flood control.